Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1621. Walang sino mang umasa na magiging ganito siya kabilis. Dumating siya kaagad pagkatapos bumalik ang abductor sa tambayan ng Shadow Order. Siyempre, mabilis ding ipinadala ni Forlivia ang signal ng SOS. Madilim at nakakatakot sa hideout ng Shadow Order. May mga kalansay sa buong sahig na pag-aari ng mga tao at hayop. Isang madilim na kapaligiran ang bomb alot sa buong lugar. Ang lokasyon ay nasa malalim na kabundukan. Parang impyerno sa labas. Mayroong daan-daang tagasunod na nakatayo sa harap ng Dark Lord. Ang huli ay nakaupo sa isang trono. Nakasuot siya ng itim na damit, at may itim na fog na nakapalibot sa kanya. Madilim ang kanyang tingin. Ang Dark Lord ay walang iba kundi ang pinuno ng Shadow Order. Siya ay kasalukuyang rank 5 Supreme Class Fighter at malapit nang mag-level up sa rank 6. Siya ang nagpatalo at nagpatroma kay Avery. Ang Shadow Order ay tila kalmado, taliwas sa kaguluhan sa Wildefield. Mayroong halos 800 sa kanila sa loob ng organisasyon. Habang sila ay nakikita na isang masamang kapalaran, ang lahat ay sumailalim sa mahirap na pagsasanay, nobela. Hindi marami ang matagumpay na makapasa sa pagsasanay. Sa katunayan, may mga individual na sumuko at namatay sa panahon nito. Ang mga nakaligtas ay para sa mga elite. Lahat sila ay may dugo sa kanilang mga kamay. Mayroong 2 rank 5 at 17 rank 4 Supreme Class Fighters. Walang pagkakataon si Wildefield laban sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit natakot din ang iba sa kanila. Kahit isang hukbo na may 10,000 ay hindi nang ahas na saktan ang maliit na grupong ito ng 800. Matapos dalhin dito si Forlivia, tinipon ng Dark Lord ang lahat. Tiningnan niya si Forlivia at nagsalita sa paus na boses, hindi nagbibiro ang batang iyon. Talagang regalo ka, ang pinakamagandang regalo na nakita ko. Nagsimulang maghiyawan at maghiyawan ang lahat. Dark Lord, ano ang balak mong gawin? Siya ay hindi matatalo kung aayusin natin siya. Baka maging rank 7 Supreme Class siya. Umiling ang Dark Lord. Hindi. Isa, ang pag-aayos ng isang mandirigma ay tumatagal ng mahabang panahon. 2, hindi natin siya makokontrol kung lalakas siya. Sinulyapan niya ang babae ng isang matako na tingin at nagpatuloy, dapat tayong manatiling pinakamalakas. Huhukayan natin ang kanyang bloodline at kakainin natin ang kanyang laman. Magiging rank 6 Supreme Class ako. Sa hinaharap, baka maging rank 7 din ako. Nagsimulang magpantasya ang Dark Lord tungkol sa kanyang kinabukasan, sakam sa kapangyarihan. Kung siya ay naging rank 6 Supreme Class Fighter, ang Shadow Order ay tunay na hindi matatalo na pag-iral. Pagkatapos ng lahat, napakabihirang makakita ng rank 6 Supreme Class Fighter ngayon. Sa katunayan, sila ay isang pambihira mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay sa lawak na sila ay itinuturing na maalamat na mga figure. Hinaplos ng Dark Lord ang ulo ni Forlivia. Matulog ka na. Hindi masakit kahit kaunti. Gusto niyang madagdagan ang kapangyarihan ng katawan nito. Dark Lord, paano si Wildefield? Inubos nila ang lahat ng kanilang mga mali at inilagay ang kanilang pag-asa sa babaeng ito. Kung kakainin mo siya, may nag-aalala na ang mga residente mula sa Wildefield ay darating at babalikan siya. Napangisi ang Dark Lord. I bet you that Avery is too cowardly to come. Totoo yan. Papatayin natin ang sino mang hamarang sa atin. Kahit na ang ibig sabihin nito ay patayin si Avery. Huwag kang mag-alala. Walang magliligtas sa batang ito. Ilang oras na lang bago ako maging rank 6. Nang magsalita si Dark Lord, nagkaroon ng malakas na dagandong na umalangaw-ngaw sa paligid. Sinong nagsabing walang magliligtas sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1622. Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Ang buong lugar sa paligid ng Shadow Order ay nagsimulang manginig. Nagulat ang 800 miyembro, nobela. Ang ikinasindak pa nila, lalo pa, ay ang makita ang 10 metrong taas na tarangkahan na sinipa sa 1,000 piraso. Pagkatapos, lumitaw ang isang malaking figure. Ang mga tagasunod ng Shadow Order ay namamangha. Si Avery ba yun? Ang mga tao ba mula sa Wildefield? Akala nilang lahat ay ipinadala ni Wildefield ang kanilang mga tauhan dito. Gayunpaman, may isang lalaki lamang na nakatayo doon. Nagkakamali ka. Hindi ako si Avery.
Nagulat ang lahat nang makita nila kung sino siya. Mukha siyang hindi pamilyar, ngunit sa tingin niya ay lubhang mapanganib. Mukha siyang mas nakakatakot kaysa sa sino man sa Shadow Order. Parang galing mismo sa impyerno ang lalaki. Nasaan ang aking anak na babae? Dahan-daang lumapit si Levi. Sa bawat hakbang niya, marahas na nanginginig ang mga miyembro ng Shadow Order. Ito ang ama ng babae. Patayin siya. Kukunin ko ang laman ng iyong anak at gagamitin ko ang kanyang kadugo para sa akin. Sa utos ng Dark Lord, isang dosenang mandirigma ang lumapit kay Levi. Lahat kayo ay patay sa sandaling itinoon ninyo ang inyong mga mata sa aking anak. Patayin siya. Habang nakikita niya ang mga mandirigma mula sa Shadow Order, ang mamamatay tao na bahagi ni Levi ay nagtaas ng ulo. Nangako siyang talunin silang lahat ngayon. Slash, slash, slash. Natahimik ang buong lugar nang magkawatak-watak ang mga mandirigma. Hindi ito ordinaryong tao. Patayin siya. Hindi nagtagal ay napagtanto ng lahat na may mali. Daan-daan sa kanila ang sumugod kay Levi. Maging ang mga Supreme Class Fighters ay sumali sa laban. Patuloy na sumulong si Levi, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at natalo ang lahat ng mga Supreme Class Fighters sa loob ng ilang minuto. Nagkalat ang mga bangkay sa sahig. Ito ay isang bloodbath. Patayin, patayin, patayin. Si Levi ay parang harbinger of death habang isa-isa niyang kinukuha ang buhay ng bawat tao. Ang karahasan ng Shadow Order ay hindi malapit sa kalupitan ng lalaking ito. Pinaghiwa-hiwalay niya ang kanilang mga katawan at binasag ang kanilang mga ulo. Sa isang kisap mata, halos 600 sa kanila ang namatay. Patayin siya. Patayin siya. Pagkatapos, nagsimulang umatake ang rank 2 at rank 3 na manlalaban. Gayunpaman, ang mga taong ito ay parang mahina kay Levi. Muli, natalo silang lahat. Halika, dumating na ang 17 rank 4 Supreme Class Fighters. Sila ay kasing husay ng The Eminent Four mula sa Wildefield. Para labanan si Levi, ipinakita nila ang lahat ng kanilang pinakamahusay na kakayahan. Tanging mga dagandong at kalabog na lamang ang maririnig habang nagpapatuloy ang labanan. Gayunpaman, si Levi ay napakalakas. Bang! Bang! Isa pang pares ng mga katawan ang nahulog sa lupa. Hindi nagtagal, ang rank 4 Supreme Class Fighters ay bumagsak lahat sa lupa sa pagkatalo. Bang! Ipinatong ni Levi ang kanyang mga kamao sa mukha ng isang lalaki. Natalo silang lahat. Si Levi ay nag-iisang nasira ang 800 lalaki mula sa Shadow Order. Dalawa na lang ang natitira, ang Dark Lord at ang kanyang kanang kamay. Parehong rank 5 Supreme Class ang dalawa. Napatulala sila nang makita ang ganoong eksena. Paanong matatalo silang lahat ng lalaking ito? Sino siya? Paano siya napakalakas? Sino? Sino ka? Nagsimulang magkagulo ang dalawa. Ako ang ama niya. Dapat hindi mo na siya kinuha. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1623. Mamamatay din kayong dalawa. Walang pag-aalinlangan, sinugod ni Levi ang dalawang lalaki. Gayunpaman, ang dalawang rank 5 Supreme Class Fighters ay hindi dapat maliitin. Marahas silang lumaban ng magkatabi. Naging pinakamalakas na labanan sa lahat. Sa sobrang bilis, nagsimulang gumuho ang bundok na kinaroroonan nila. Nakamit nila ang magagawa lamang sa isang cruise missile. Talagang ipinakita nila kung ano ang ginawa ng mga Supreme Class Fighters. Gayunpaman, wala sa kanilang mga taktika ang gumanap kay Levi. Hinarap niya ang lahat at nakita ng hindi nasaktan. Bang! Sa isang malakas na suntok, ginawa niya ang kanang kamay sa isang madugong paningin ng dugo. Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang suntok kay The Dark Lord. Ang katawan ng Dark Lord ay nagsimulang mapunit sa 1,000 piraso. Kung sinaktan siya ng malakas ni Levi, sisabog na siya sa lugar. Lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa, "Sir, hindi po ako iyon. Hindi ako yon." Si Helios ang naglik ng impormasyon. Siya ang humiling sa akin na muli ang iyong anak. Pabayaan mo na ako. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Hindi inaasahan ni Levi na ito ay isang plano ni Helios, nobela. Salamat at pinaalam mo sa akin. Pero, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Sa sandaling iyon, ipinadala ni Levi ang The Dark Lord sa kanyang kamatayan.
Katulad nito, ang Shadow Order ay ganap na tinanggal. Ang madilim na Panginoon ay parang isang makapangyarihang presensya. Gayunpaman, namatay siya sa kamay ng isang solong lalaki. Walang maniniwala dito. Higit pa rito, ang lalaki ang nakakaranas na manlalaban sa rank 6. Ang pagkatalo sa kanya ay isang halos imposibleng gawain. Sa kasamaang palad, nagdusa siya dahil pinili niyang puntiryahin ang anak ni Levi. For Livia ang kanyang malambot na lugar, at hindi siya papayag na saktan siya ng sino mang kaaway. Samantala, si For Livia ay mahimbing na natutulog. Matulog ka na, anak ko. Magiging panaginip lang ang lahat ng ito. Binuhat niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at umalis. Kasabay nito, umalis ang marami sa mga nagboluntaryong tumulong matapos marinig ang kalaban ay Shadow Order. Nawala si Avery. Nagsusumamo pa rin si Zoe sa kanyang tulong. Gusto pa niyang sabihin sa kanya ng mga tao ng Wildefield kung nasaan ang Shadow Order para mailigtas niya mismo si For Livia. May ideya ako, biglang sabi ni Tresta. Ano ito? Tanong ni Avery. Bakit hindi natin tulungan ang matandang gobernador? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Avery. Nagbibiro ka ba? Ilang taon na siyang patay. Hindi iyon ang narinig ko. Narinig ko na nagsasanay siya ng sining ng muling pagsilang. Oo, narinig ko rin. Siguradong buhay siya. Sina Alfred at Ashley ay parehong sumang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, bumantong hininga si Avery. Sige, dahil narinig mo ang tungkol dito, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi siya patay at talagang nagsasanay ng bagong sining. Nagbigay siya ng mga tagubilin na huwag istorbohin siya. Siya ay muling lilito sa tuwing nararamdaman niyang handa na siya. Ito ang nakitang sikreto ni Wildefield. Si Avery lang ang nakakaalam ng ganoong bagay. Para sa iba, isa lamang itong walang basehang chismis. Ngunit, gobernador, ito ay isang emergency. Bakit natin dapat alalahanin ang mga kahihinatnan ngayon? Si Evie ang ating pag-asa. Siguradong hindi ako gugustuhin ng matandang gobernador na mapunta siya sa mga kamay ng masamang loting iyon. Tulungan natin siya. Sige. Pagkatapos, dinala ni Avery ang natitira sa libingan ng lalaki, umaasang matulungan siya. Biglang may narinig silang sumigaw, bumalik na si Evie. Ito ay magandang balita. Tuwang-tuwa si Avery habang napabulalas, tiyak na tinulungan niya iyon. Dapat ang matandang gobernador. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1624. Tama iyan. Siguradong matandang ito. Sino pa ba ang maaaring magligtas kay For Livia mula sa mga kamay ng Shadow Order? Ang gobernador ay lumitaw sa nick of the time. Pagpalain ng Diyos si Wildefield. Naghiyawan ang mga tao. Pagkatapos, lumingon sila sa isa't isa para makita ang magkatulad na pagpapahayag ng kagalakan. Noong una, lahat sila ay nagbalak na lumuhad para humingi ng tulong sa matandang gobernador. Sa kanilang pagtataka, inaksyonan ito ng matandang gobernador bago nila ito ginawa. Kaya alam niya ang lahat ng nangyayari sa Wildefield. Sila ay nag-aalala para sa wala. Nailigtas na si For Livia. Iyan ay magandang balita. Sa sobrang tuwa, nagsimula silang umiyak. Humihikbi sina Zoe at Mia sa puntong iyon. Ilang sandali pa ay pumunta na sila sa kwarto ni For Livia. Ang batang babae ay natutulog na may ngiti sa kanyang mukha habang siya ay bumubulong, Daddy, Daddy. Sa pagkakataong iyon ay napangiti sila. Maingat na niyakap ni Zoe ang dalaga. Natutuwa akong ayos lang si Evie. Natatawang bulalas ni Avery Fairclough. Ang mga tao ng Wildefield ay masayang nagdiwang. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang especially iya sa Wildefield, may nangyaring malaking bagay. Nabura na ang Shadow Order. Mahigit 800 tagasunod at ang pinuno ng Shadow Order ay napatay. Sa katunayan, ang Mount Shadow ay nawasak sa lupa. Ang Shadow Order ay nawala na sa mundong ito. Ano? Napatulala silang lahat nang marinig ang balita. Hindi lamang si For Livia ang nailigtas, ngunit ang Shadow Order ay naalis din. Wala ni isang miyembro ang nakaligtas. Ito ay nakakatakot na balita. Sino ang may kapangyarihang lipulin ang isang kakilakilabot na organisasyon tulad ng Shadow Order? Siguro ang matandang gobernador. Tanging ang matandang gobernador lamang ang may kapangyarihang gawin ito. Tanghali, nang mag-isa ang matandang gobernador, kumalat ang balita ng kanyang huwad na kamatayan.
That time, malapit na siya sa rank 6 Supreme Class. Napakaraming taon na ang nakalipas mula noon. Sigurado akong matagal na siyang umabot sa rank 6 Supreme Class, sigaw ni Avery. Tama iyan. Tanging isang rank 6 Supreme Class lang ang maaaring gumawa ng sirain ang Shadow Order. Dapat ang matandang gobernador. Ang Wildefield ay aakyat sa napakataas na taas. Mayroon tayong rank 6 sa atin, ilan sa Erudia ang makakalaban pa sa atin. Iyon ay magandang balita kay Wildefield. Ang magaling na batang babae, si Forlivia, ay nailigtas, at ang matandang gobernador ay nagbabantay sa lungsod. Ang Wildefield ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, si Helios Ginger at ang iba pa ay natulala. Ang lahat ng kanilang ginawa ay upang maalis si Forlivia. Bakit siya bumalik? Ano ang nangyayari? Bukod dito, ang Shadow Order ay nalipol na. Lahat ng ginawa natin ay walang kabuluhan. Nawala ang mga kulay sa kanilang mga mukha. Nakakatakot ang tingin nito sa kanila. Hindi tulad nila, natuwa sina Zoe at Mia. Kung mas malakas si Wildefield, mas ligtas ang Forlivia. Ito ay magandang balita para sa lahat. Sumama ka sa akin. Magpasalamat tayo sa matandang gobernador. Pagkatapos ay dinala ni Avery ang iba sa puntod ng matandang gobernador. Doon, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at sinabi, "Salamat, Ginoo, sa pagligtas sa kinabukasan ng Wildefield." Dagdag pa ni Avery, "Sana ay nagpapakita ng matandang gobernador para gabayan tayo. Miss na miss ka na namin." Gayunpaman, nagkaroon lamang ng katahimikan sa sementeryo. Nanatiling tahimik ang lahat sa loob ng kalahating oras, ngunit gayunpaman, walang sumasagot. Hindi nila napansin ang matandang gobernador na inaakala nilang responsable sa pagpuksa sa Shadow Order, ay nasa ilalim na ng 6 na talampakan. Siya ay patay na parang kuko ng pinto. Noon, nang siya ay nabigo sa kanyang pagsasanay, siya ay namatay. Kaya naman, gaano man kalakas at katagal ang pagtawag nila sa kanya, hindi siya sumasagot. Kahit 1 taon silang tumayo doon, hindi pa rin lalabas sa kanyang libingan ang matandang gobernador. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1625. Umalis na tayo. Kailangan ng matandang gobernador ng kapayapaan. Hanggat ang matandang gobernador ay buhay at nasa rank 6 Supreme Class, lahat tayo ay magiging maayos, sabi ni Avery, natatawa. Tiwala siya sa kinabukasan ni Wildefield. Hindi tulad niya, si Helios at ang iba pa ay nawasak. Lagot tayo. Lalo lamang nitong palalakasan ang katayuan ni Forlivia sa puso ng maraming tao. Kahit ang matandang gobernador ay pinoprotektahan siya. Maya-maya, nagising si Forlivia. Pinalibutan siya ng lahat, pati na si Avery. Siya ay mahalaga kay Wildefield, pagkatapos ng lahat. "Mommy, nasaan si Daddy?" Laming-galinga ang dalaga sa silid, at ang una niyang hinihingi ay ang kanyang ama. "Nasa bahay si Daddy. Wala siya dito." Tapos tinapik ni Zoe ang noo niya. Umiling si Forlivia. "Hindi. Nandito si Daddy. Nakita ko si Daddy kanina. Siya ang nagligtas sa akin." Bagamat si Forlivia ay nasa loob at labas ng malay, alam niyang ang kanyang ama ay nagligtas sa kanya. Nagpadala pa siya ng mga senyales kanina, humihingi ng tulong sa kanyang ama. Ha. Nagsimulang tumawa ang lahat nang marinig siya. Nakakatuwang babae. Lagi niyang tinatawag ang kanyang ama tuwing may problema siya. Awkward na tumawa si Zoe. Ayos lang. Ang mga ama ay isang mahalagang tao sa kanilang mga anak. Pagtingin kay Forlivia, ngumiti si Avery. "Forlivia, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Hindi ang iyong ama ang nagligtas sa iyo, ito ay ang matandang gobernador. Sa madaling salita, ang mentor ko ang nagligtas sa iyo. Imposible yan. Si Daddy ang nagligtas sa akin. Alam ko yan." Sigaw ni Forlivia. "Forlivia, nakita mo ba si Daddy? Hindi ka ba natutulog?" Tanong ni Avery. "Ako." Pursing her lips, Forlivia then shook her head. Naramdaman na lang niya na si Levi iyon. Hindi niya nakita ng 2 mata ang taong iyon. "Ayan. Forlivia, huwag kang magsalita ng kalokohan ha. Ang matandang gobernador ang nagligtas sa iyo. At saka ordinaryong tao lang ang tatay mo. Paano kanya nailigtas mula sa mga lalaki sa Shadow Order? Bukod dito, ang kulto ay naalis na. Sabihin mo sa akin, paano magagawa iyon ng isang normal na tao?"
Sa pagtatangka ni Avery na kumbansihin siya, tumanggo si Forlivia. Gayunpaman, pinili ng matalinong babae na manatiling tiwala sa sarili niyang sagot. Ang kanyang ama ang nagligtas sa kanya. Sa isang tagong sulok, pinagmamasdan sila ni Levi. Sa katunayan, binigyan niya ng ilang sulyap si Helios at iba pa, nobela. Halos agad-agad, isang lamig ang damaloy sa kanilang gulugad habang ang mga balahibo sa likod ng kanilang leeg ay tumayo. Si Zoe ang pinakamasaya sa pagliligtas kay Forlivia. Mia, hindi mo naman sinabi sa kapatid mo to, diba? Umiling si Mia. Nailigtas na si Evie. Hindi na kailangang sabihin sa iyong kapatid ang tungkol. Magdulot lamang ito ng mas maraming problema. Kinabukasan, tinipon ni Avery ang lahat. Gusto niyang malaman kung sino ang nagbubunyag ng mga talento ni Forlivia. Hiniling niya sa lahat na maglihim tungkol dito. Gusto niyang sanayin siya ng palihim. Gayunpaman, kahit papaano ay nalaman ng Shadow Order ang tungkol dito. Ibig sabihin, may naging whistleblower. Kailangang alamin ni Avery kung sino ang taong iyon. Kung aamin ka ngayon, makakatanggap ka ng magaang parusa. Gayunpaman, kung ako ang makakaalam kung sino ito, may matitinding parusang naghihintay sa inyo, sabi ni Avery sa mga mamamayan ng Wildefield. Natakot si Helios at ang iba pa. Hindi sila nang ahas umamin sa kanilang mga ginawa. Matagal na nakatayo ang mga mamamayan, ngunit walang umamin. Sasabihin ko na ang Great Family of Westford, ang Lopez family, at ang Black family ang nagsiwalat nito. Tama iyan. Sila ang pinakamalamang. Nakuha ni Helios at iba pa ang kanyang atensyon. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Avery ang mga lalaki sa Northampton. Kailangan niyang malaman kung sino ang traidor. Matapos tipunin ang mga tao, sinimulan ni Avery ang kanyang talumpati. Pagkatapos, sinabi ni Levi, ang nagsisiwalat ng lihim ay ang iyong mga alagad. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1626. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng lahat. Para silang bolt from the blue. Natahimik ang lahat. Pagkatapos, sa susunod na segundo, lumingon sila para tingnan ang mga nasa tabi ni Avery. Walang inaasahan ang pagliko ng mga pangyayari. Si Helios at ang iba pa ay nasa mabuting kalagayan, dahil matagumpay nilang nailihis ang atensyon ni Avery sa ibang grupo ng mga tao. Gayunpaman, ipinahayag ni Levi ang kanyang mga hinala sa kanila sa harap ng karamihan. Hindi sila nakaimik. Nang katutubo, nagsimula silang manginig. Anong pinag-uusapan nyo? Maging si Avery ay nabigla. Ang mga alagad ko ang may kasalanan. Imposible yan. Ayaw maniwala ni Avery na ang mga alagad niya ang gagawin noon. Karaniwang masunurin ang 4 na alagad niya. Sila ay mabubuting estudyante. Paano kaya sila ang may kasalanan? Tama iyan. Inaakusahan mo lang kami. Paano tayo magiging salarin? Kami ang pinakamahal na disipulo ni Mr. Fairclough. Kami ang pag-asa ng Wildefield. Bakit natin babarilan ang ating sarili sa paa? Ganti ni Helios. Ang iba ay tumanggo, naririnig ang kahulugan sa mga salitang iyon. Maging sina Zoe at Mia ay nalilito sa mga sinasabi ni Levi. Dahil doon, tumawa si Levi. Simple lang ang dahilan. Ang pagdating ni Forlivia ay magtatagal ng pagbagsak ng iyong katayuan. Sinamba ka ni Wildefield, ngunit ngayon ang pag-ibig na iyon ay nakalaan para kay Forlivia. Nagseselos ka sa kanya, at gusto mo siyang palayasin. Kaya mo ibinunyag ang sikreto niya. Ang kanyang paliwanag ay nagpapabilis ng takot sa kanilang mga puso. Nakakatakot si Levi. Nagawa niyang diretso sa punto. Naisip niya ang lahat. Habang nag-iisip ang mga tao tungkol sa mga salita ni Levi, mas lalong lumalim ang kanilang mga noo. Mukhang tama si Levi. Ang higit na nagdurusa sa pagdating ni Forlivia ay ang iilang taong ito. Maging sina Avery at the Eminent Four ay naramdaman na may katuturan ang mga sinabi ni Levi. Ginoo, Fairclough, hindi ito tama. Kami ay tapat magpakailanman sa Wildefield. At saka, mabait kami ni Evie. Alam mo yan. Si Helios at ang iba ay mabilis na lumuhad at nagsimulang magpaliwanag. Oo, mula nang sumali si Forlivia, inulan lang nila siya ng pag-iingat tulad ng sa tunay na magkakapatid. I can't imagine they do anything bad to her, pahayag ni Avery. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Iyon ang katotohanan. Mukhang maganda talaga ang pakikitungo nila sa kanya.
Sa pinakakaunti, sa ibabaw, ginawa nila. Hindi sila mukhang mga taong magiging masama sa kanya. Maging sina Zoe at Mia ay sumimangot. Levi, may hindi pagkakaunawaan ba? Napakabait nila kay Evie. Sa tuwing may nagsasalita ng masama tungkol kay Evie, tinuturuan nila ng leksyon ang mga taong iyon. Talaga, paano ipagkanulo ng mga tao ng Wildefield ang kanilang sariling lungsod? Ganyan ba talaga sila kaseloso? Nasa supreme class na sila. Hindi naman kailangang magselos sila sa isang dalaga, di ba? Ang mga tao ay nagsimulang pumanig kay Helios. Matapos makahinga ng maluwag, sinabi ni Helios, hindi ikaw ang nagbunyag ng sikreto, hindi ba? Nakaturo siya ngayon kay Levi. Napangiti si Levi. Idiot ba ako? Bakit ko ipaglalaban ang sarili kong anak? Hindi ikaw. Sa totoo lang, napakatuso mo. Hindi mo gusto si Wildefield mula pa noong una dahil sa tingin mo ay hindi ito sapat para sa kanya. Iyon ang katotohanan, di ba? Tanong ni Helios. Tama ka. Kailangang aminin ni Levi iyon. Kaya nga sinusubukan mong makakuha ng mas mahusay na magtuturo sa iyong anak. Sa iyong mga nakaraang kredensyal, hindi mahirap para sa iyo na maghanap ng shadow order. Iniisip mong ipadala ang iyong anak na babae upang magsanay sa shadow order, at iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang may pagkana sa likod ng pangyayaring ito. Sambit ni Helios. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1627. May katuturan ang pagsusuri ni Helios. Para sa isang mas mahusay na pagpipilian, iyon ay parang kung ano ang gagawin ni Levi. Kalokohan. Gaano man siya kalupit, hindi niya sasaktan ang anak niya. Pabulaan na ni Zoe. Depende, biglang boses. Ito ay hindi Helios, ngunit Avery's. Pagkatapos, dali-dali siyang pumunta sa gilid ni Levi at napabuntong hininga. Nasa kanya ang aura ng Shadow Order. Ano? Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa mga labi ni Avery, namutla ang lahat. Ilang beses nang nakipag-ugnayan si Avery sa Shadow Order, kaya alam niya ang lahat tungkol sa Shadow Order. Walang paraan na mali siya. Nararamdaman niya ang pagkakasangkot ni Levi sa Shadow Order. Sigurado siya. Agad na tumakbo ang Eminent Four at ang iba pang mahahalagang miyembro ng Wildefield. Nagsimula silang mag-aral kay Levi. Oo, tama ka. Nararamdaman ko ang mga labi ng aura ni Shadow Order sa kanya. Sigurado ako dyan. Talagang nakapunta siya sa Shadow Order. Sigurado ang lahat na nakapunta si Levi sa Shadow Order. Pagkatapos ng lahat, ang mga labi ng aura ay hindi mapag-aalinlanganan. Lahat sila ay namangha. Si Levi ba talaga ang may kasalanan? Natuwa si Helios at ang tatlo pa. Inakusahan lang niya si Levi bilang salarin dahil nataman siya ng dead end. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, si Levi ay talagang pumunta sa Shadow Order. Ang kanyang akusasyon ay tumama sa marka. Tila nasa panig niya ang swerte. Levi, inaamin mo bang nakapunta ka na sa Shadow Order? Malamig na tanong ni Avery. Bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Nauutol na sabi ni Zoe, Levi, hindi ka sana nakapunta sa Shadow Order, tama ba? I did, pag-amin ni Levi. Hingal na hingal ang karamihan. Si Levi talaga. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Inamin na niya ito. Ang nangyari kay Forlivia ay bahagi ng kanyang tusong plano. Umungol si Helios. Parehong kinilig ang tatlo pa. Hindi na sila pinaghihinalaan. Namumula ang mukha ni Zoe. At tinapunan niya ng dismayadong tingin si Levi habang sumigaw, alam mo ba ang ginagawa mo? Muntik mo nang patayin si Evie. Ang Shadow Order ay impyerno, at binalak mong ipadala ang iyong anak doon. Nobela. Furry ay isang understatement para sa kung ano ang Zoe nadama. Talagang naisip niya na si Levi ay nakipagtulungan sa Shadow Order at inagaw si Forlivia. Paano mo nagagawa iyan? Ang Shadow Order ay isang masamang organisasyon. Alam mong hindi nila siya sanayin, sa halip ay gagamitin nila siya para sanayin ang kanilang sarili. Pati si Mia nagalit. Idiot ka. Naisip mo ba talaga na sasanayin ng Shadow Order ang iyong anak na babae? Iisipin lang ng mga masasamang tao ang sarili nila. Ang pagpapadala sa kanya doon ay nagpapadala ng pagpapadala sa kanya upang mamatay. Tulala ka talaga. Lahat ay nagsimulang sumigaw ng sumpa kay Levi na para bang ang huli ay tunay na tulala. Lahat tama. Sarado ang kaso.
Siya ang nagbunyag ng sikreto ni Forlivia. Kung sino ka pa, pinatay na kita. Gayunpaman, ikaw ang kanyang ama, kaya hahayaan na kita sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kung gagawin mo ito muli, makakatanggap ka ng matinding parusa para dito, pagtatapos ni Avery. Wala nang masabi. Levi, disappointed kami sa'yo. Kung hindi dahil sa interbensyon ng matandang gobernador, baka namatay si Evie. Naririnig mo ba ako? Muntik mo nang patayin si Evie. Humihikbi si Zoe. Kung ang ibang tao, nagawa niyang panatilihing cool. Gayunpaman, ang kaligtasan ni Forlivia ang nakataya. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapasigaw kay Levi sa galit. Kinagat ni Levi ang labi niya sa sobrang inis habang ngumiti sa kanya. Bakit hindi mo ako tinanong kung bakit ako nandito? Bakit ka nandoon? Para iligtas si Evie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1628. Sa sandaling sinabi ni Levi ang mga salitang iyon, ang mga tao ay muling huminga. Pagkatapos ay pinandilatan siya ng mga ito at nag-snap, hindi ka ba nandyan para saktan si Evie? Anong ibig mong sabihing pagligtas sa kanya? Walang maniniwala sa kanyang mga salita. Nagtungo ako sa Shadow Order na mag-isa at pinatay ang lahat doon, kasama ang mga pinuno ng Order. Tapos, niligtas ko si Evie. Ang pinuno ng Shadow Order ang nagsabi sa akin na ang mga disipulo mo ang mga especially iya, mataimtim na sagot ni Levi. Gayunpaman, walang katibayan upang i-back up siya, kaya hindi nito makumbinsi ang iba sa pagiging tunay nito. Basura. Si Evie ay malinaw na iniligtas ng matandang gobernador, wala itong kinalaman sa iyo. Sinasabi mo ba sa amin na ikaw mismo ang nag-wipe sa buong Shadow Order? Normal na tao ka lang. Ito ay masyadong wala sa mundo. Tanging ang matandang gobernador na nasa rank 6 Supreme Class ang makakasira sa Shadow Order. Ikaw talaga ang sinungaling, ha? Walang maniniwala na kayang lipulin ng isang ordinaryong tao ang makapangyarihang Shadow Order ng mag-isa. Imposible naman. Lahat tama. Ang matandang gobernador ang nagligtas kay Forlivia, at ligtas na siya ngayon. Iyon ang magtatapos sa kaso. Siya ang ama niya, kaya wala tayong magagawa tungkol dito. Oras na para umalis, putol ni Avery. Noon lang tumigil ang iba sa pag-atake kay Levi. Sana makaisip ka ng mas magandang kasinungalingan kaysa sa susunod na pagkakataon, Levi. Si Zoe ay lubos na nadismaya sa kanya, nobela. Hindi lamang niya muntik na mapatay si Forlivia, ngunit nakaisip pa siya ng isang walang katotohanang kasinungalingan. Ang mga natuwa sa pagsasara ng kaso ay si Helios at ang tatlo pa. Pagkatapos ng lahat, nagawa nilang linisin ang kanilang pangalan at sinisisi si Levi. Nako, nakakakilig na ride. Ngunit bumalik ang maldita na babaeng iyon, kaya nananatili kaming nanganganib sa kanyang presensya. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Natahimik si Helios, nagmumuni-muni habang hinahaplos ang kanyang baba. Oo, maging ang matandang gobernador ay protektado sa kanya. Siya ang may huling sasabihin tungkol sa kinabukasan ng Wildefield. Nakasimangot din yung iba. Maya-maya, may lumitaw na tao sa harapan nila. Si Levi iyon. Kailan ka dumating? Napalunok si Helios. Paano siya lumitaw nang walang ingat? Lumitaw siya ng tama habang nag-uusap kami tungkol sa kung paano namin haharapin ang kanyang anak na babae. Speaking of the devil talaga. Minsan mo nang inalagaan ang aking anak, kaya bibigyan kita ng 1 linggo para aminin ang iyong mga ginawa at humingi ng tawad tungkol dito, sabi ni Levi. Baliw ka ba? Anong aaminin natin? Kanino tayo hihingi ng tawad? Tanong ni Helios. Alam mo ang sagot, ang mga tao ay nagkakamali. Bata ka pa, kaya naiintindihan ko kung bakit mo ito ginawa. Gayunpaman, kailangan mong gawin ay matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Kung tatanggihan mo ang iyong mga pagkakamali, haantong ka sa daan lang papunta sa isang dead end. Natawa naman si Helios at ang iba pa. Anong pinagsasabi nitong lokong ito? Walang kinalaman sa amin ang aksidente ng anak mo. Magwala ka. Pagkatapos ay inilibot ni Levi ang tingin sa iilang tao. Nasabi ko na ang aking mga piraso. Kung hindi mo aaminin ang iyong mga pagkakamali, kailangan mong humiga sa iyong ginawa. Pagkasabi nun ay umalis na si Levi. Kailangan nating humiga sa ginawa nating kama. Makikita natin. Gusto kong malaman kung ano ang eksaktong magagawa mo sa amin pagkatapos ng 1 linggo.
Napangisi ang iilan. Kahit galit sila, natarante rin sila. Bakit sigurado si Levi na kami ang may kasalanan? Dapat may dahilan ito. May alam ba talaga siya? Si Levi ba talaga ang nagligtas kay Evie at nilipol ang Shadow Order? Nagtataka ang isa sa kanila. Paano iyon? Maliwanag na ang matandang gobernador ang gumawa nito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1629. Malamang siya mismo ang nakaisip nito. Kung tutusin, kami lang naman ang may motibo na pagtripan ang anak niya. Nadama ni Helios na iyon ang pinakakapanipaniwalang paliwanag, kaya sinabi niya, sa palagay ko rin. Ano ang gagawin natin sa kanya? Sino ang nagmamalasakit? Normal na tao lang siya. Wala siyang magagawa sa atin. Dahil dito, hindi pinansin ng lahat ang bagay na iyon. Hindi lamang nagkaroon ng kaguluhan sa Wildefield tungkol sa balita ng pagkalipol ng Shadow Order, ngunit ang buong mundo ay natigilan. Mula nang nawasak ang pangako ng Diyos, ang pinakamakapangyarihan ay tahimik. Walang kahit isang ingay mula sa kanila. Ang pagpuksa sa Shadow Order ay isang malaking bomba. Una at pangunahin, ang Shadow Order ay isang makapangyarihang organisasyon. Isa sila sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Erudia. Bukod dito, ang pinuno ng Order ay isang rank 5 na individual sa Supreme Class, at isang pambihirang tanawin. Pangalawa, wala ni isang kaluluwa sa Shadow Order ang nakaligtas sa pagsubok. Ito ay talagang isang napakalaking nakakagulat na kaganapan. Ang mga Dragonites ay tensyonado at balisa. Ilang sandali lang ang nakalipas, wala silang ideya na may nangyari kasing major nang nangyari sa loob ni Erudia. Kung hindi Shadow Order ang target kundi sila, napahamak na sila. Kinailangan nilang pabilisin ang kanilang pag-unlad. Nakatulong ito ngayon ay nakikipagtulungan sila sa sinaunang pamilya ng medical elite. Ang mga hindi na inaalok ng mga Dragonites, kabilang ang kapangyarihan, pera at ari-arian, ay nasiyahan sa lahat ng mga kahilingan na mayroon ang sinaunang pamilya ng medical elite. Higit pa rito, nag-alok sila na magbigay ng iba pang hindi mabibili na mga halamang gamot sa sinaunang pamilya ng medical elite. Iyon ang dahilan kung bakit sa wakas ay pumayag ang sinaunang pamilya ng medical elite na tulungan si Erudia na sanayin ang 5 individual ng Supreme Class. Bukod dito, napagkasundoan nilang tulungan si Levi na maibalik ang kanyang martial vein, nobela. Siyempre, hindi sigurado ang sinaunang pamilya ng medical elite kung kaya nilang ibalik ang kanyang martial vein, gusto lang nilang makasigurado na makukuha nila ang mga kakaibang inaalok ng mga Dragonites. Gaya ng pinlano, gamit ang mahiwagang gamot ng sinaunang pamilya ng medical elite at sinaunang gamot, tinulungan nila si Erudia na sanayin ang 5 individual ng Supreme Class. Higit pa rito, si Floyd at ang 5 pa ay nakamit din ng Supreme Class. Katulad nito, marami ang nakamit ang peking Supreme Class o hindi bababa sa umabot sa punto na malapit na nilang makamit ito. Sa isang kisap mata, tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Erudia. Bilang tugon, ipinagkaloob ni Erudia sa sinaunang pamilya ng medical elite ang titulo, Medical Guardian of Erudia. Mabilis na tumaas ang katayuan ng sinaunang pamilya ng medical elite. Sa pangunguna ng mga Dragonites, pumunta si Sonny para makipagkita kay Levi para tumulong na maibalik ang kanyang martial vein. Dahil maayos ang pakikitungo mo sa mga Dragonites, hindi mo kailangang lumuhad at humingi ng tulong sa akin. Nang marinig niya na gustong ibalik ng grupo ng mga tao ang kanyang martial vein, natigilan si Levi. Kung ibabalik nila ang kanyang martial vein, at kung ipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa palabas, alam ni Levi na walang kahihiyang aangkinin nila na sila ang nagbigay sa kanya ng mga kapangyarihang iyon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko kakainin ang iyong mahiwagang gamot, at hindi ko gusto ang iyong acupuncture. Walang masama sa pagiging normal na tao, sagot niya. Ikaw, how dare you? Sigaw ni Sonny. Levi, maging magalang at hayaan mong subukan ni Mr. Washington. Paano kung matutulungan kanya talagang gumaling? Ordinaryong tao ka lang ngayon. Paano kung may problema si Erudia? Paano kung may problema ang pamilya mo? Makakapanood ka lang nang wala kang magagawa, sabi ng isa, sinusubukan siyang kumbansihin. Ngumiti si Levi sa kanila. Huwag kang mag-alala, ang pamilya ko ay hindi malalagay sa anumang panganib. Tama, nakalimutan ko na ang anak mo ay disipulo na ni Wildefield.
Maging ang matandang gobernador ng rank 6 Supreme Class ay binabantayan siya. Maging ang iyong asawa ay kinuha ng isa sa Wildefield. Paano sila posibleng nasa anumang panganib? Sayang na ikaw ang dating araw ng mundo. Makakaya mo ba talagang panindigan kung paano lumalakas ang iyong anak at asawa habang nananatili kang isang karaniwang tao? Nagpaplano ka bang umasa sa iyong asawa at anak na babae? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1630. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya na may masamang tingin. Ngumiti ulit si Levi. Wala namang masama sa pagiging dependent sa kanila. Kung mayroon kang asawa at anak na katulad ko, maaari kang umasa sa kanila. Arg. Ang kanyang mga salita ay matagumpay na naganap sa kanilang lahat. First time nilang makatagpo ng isang taong walang pakialam na umasa sa iba. Salamat, pero hindi salamat. Hindi na ako interesado sa larangan ng digmaan. Baka maghanap ka ng ibang tutulong, sagot ni Levi. Hindi mo talaga gets, no? Umalis na tayo. Ang mga Dragonites at Sunny ay sumugod. Hindi pinansin ni Levi ang reaksyon nila. Ginagawa ito ng mga Dragonites para sa kapakanan ni Erudia. Nais lamang nilang sirain ang sistema ng pagtatanggol ni Erudia. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa isang mahalagang sandali. Isang araw, darating ang trahedya. Ang gusto lang ni Levi ay magiging ligtas at maayos ang kanyang pamilya. Samantala, sa ilang lugar sa ibang bansa ay isang grupo ng mga tao. Nasa kalagitnaan sila ng usapan. As you all know, si Erudia ang may pinakamagandang resources sa mundo. Mandirigma man ito o karaniwang tao, ang Erudia ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan. Tayong mga individual sa Supreme Class, lalo na. Si Erudia ang babe na pinagnanasaan nating lahat. Talaga, napakaraming nakikita na mayroon si Erudia para sa pagsasanay. Bukod dito, maraming sinaunang guho, kayamanan, kakaibang hayop, at maging ang mga maalamat na sandata. Bago pa man lumitaw ang pangako ng Diyos, hinahangad na namin na magkaroon ng isang piraso ng Erudia para sa aming sarili, ngunit mahirap itong makita. Ang mga Erudian ay hindi karaniwang naghihikayat sa iba, ngunit sila ay isang matigas na grupo. Bubugbugin nila ang sinumang maglagay ng daliri sa kanilang mga gamit. Tumawa ang isang lalaking nakasuot ng mahabang coat na may sunglass. Okay, alam ko kung ano ang gusto ninyo lahat. Kung magbibigay ako ng pagkakataong gumala at gawin ang anumang gusto mo kay Erudia, magiging interesado ka ba? Siyempre, masiglang tumango ang mga Supreme Class Fighters. Siyempre ginagawa namin. May plano ako, nakangiting pahayag ng lalaking nakakot. Anong plano? Tanong ng iba. Ang lalaking nakakot, si Bruce Johnston, ay nagsabi, simple lang. Sinalakay namin si Erudia at pinaghiwalay namin ito. Kapag sa atin na si Erudia, magagawa natin ang anumang gusto natin. Paano iyon tunog? Ano? I invade si Erudia. Gawin mong amin si Erudia. Sa pagkakataong iyon, kinilig sila. Hindi pwede. Masyadong malakas si Erudia. Maraming sumubok na talunin si Erudia pero hindi nagtagumpay. Tama iyan. Masyadong makapangyarihan si Erudia. Halos hindi sila magagapi. Ito ay maliwanag na ang Supreme Class Fighters ay natatakot kay Erudia. Paano kung magtipon tayo ng maraming Supreme Class Fighters at ang suporta ng makapangyarihang puwersa ng iba't ibang bansa upang lumikha ng isang hindi pa naunang hukbo? Mungkahi ni Bruce. Ipunan ang lahat ng puwersa sa mundo para salakayin si Erudia. Tanghali, malapit nang malaglag ang kanilang mga mata sa kawalang paniwalang naramdaman. Lahat ng puwersa, sobra na yan. Iniimbitahan lang namin ang mga nais makakuha ng isang piraso ng Erudia. Sigurado akong maraming kaaway ni Erudia, at marami pang gustong makipagtulungan sa amin sa plano. Totoo, maraming naging kaaway si Erudia. Kung maaari nating tipunin sila, sigurado akong gagana ang pagsalakay na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Bruce, magiging tapat ako sa iyo. Nag-recruit ako ng iba para salakayin si Erudia. Sa lalong madaling panahon, isang hukbo ay bubuo, at magkakaroon tayo ng isang piraso ng Erudia sa ating mga kamay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1631. No wonder sobrang tahimik lately. Nagtataka lang ako kung bakit natahimik sila after God's promise was broken. May gumaganap bilang mastermind behind the scenes. Sa wakas,
Nasagot na rin ang tanong na nasa isip nila. Tumango si Bruce. Tama iyan. Kami ang nagplano nito. Nakipag-ugnayan kami sa pinakamahuhusay na tao sa lalong madaling panahon upang matiyak na mananatili silang mababa. Kailangan lang nilang gawin ay maghintay sa pagbuo ng hukbo. Nag-iingat din si Erodia. Nabalitaan kong naghahanda na sila para sa isang labanan. Ngunit sigurado akong hindi nila aasahan ang isang hukbong puno ng mga mandirigma. Sakay na ako. Pareho. Nagsimulang maghiyawan ang lahat sa tuwa. Lahat sila ay sumali sa hukbo. Sa katunayan, nagsimula silang isipin ang palabas kung mayroon silang isang piraso ng Erodia sa kanilang sarili. Sigurado silang lahat na matatalo si Erodia. Pagkatapos ng lahat, si Erodia ay lumalaban sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang sitwasyon ng lahat laban sa isa. Ang mga katulad na tanawin ng recruitment tulad ng ginawa ni Bruce ay nangyayari sa buong mundo. Sila ay tunay na nag-iipon ng pinakamahusay upang pumunta laban sa Erodia. Habang parami ng parami ang mga miyembrong na-recruit para sa hukbo, isang krisis ang dahan-daang pumasok sa Erodia, nobela. Ang pangunahing bagay ay ang Erodia ay nahaharap sa mga problema mula sa labas ng mundo at mula sa loob ng bansa. Ang problemang kinaharap nila sa loob ng bansa ay wala sa mga individual ng Supreme Class at bahagi ng mga Dragonites. Hindi tulad ng mga normal na tao, wala ni isa sa kanila ang nakadama na para silang kabilang sa isang bansa. Para sa kanila, nakatira lang sila sa Erodia, hindi sila kabilang kay Erodia. Malaya sila, hindi sila kailanman nasa ilalim ng mga paghihigpit ng mga Dragonites. Sa katunayan, ang ilan sa mga mandirigma ng Supreme Class ay may masamang intensyon na maglalagay sa panganib kay Erodia. Ang tanging pakikipagtulungan ni Erodia sa kanila ay tulad ng sa sinaunang pamilya ng medical elite. Kailangan nilang magbigay ng tontoneladang upang sila ay makipagtulungan. Kaya naman, ang mga naghihintay kay Erodia ay magiging mahirap. Buti na lang at naghahanda ang mga Dragonites. Ilang oras pa bago mabuo ang hukbo, at sapat na ang panahon na iyon para ihanda ng mga Dragonites ang kanilang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin inasahan ng mga Dragonites ang dahilan sa likod ng hindi pagkilos ng mga Supreme Class Fighters ay dahil naghahanda sila ng malaking sorpresa para kay Erodia. Samantala, si Levi ay hindi nagpapabiye sa bahay, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang tagapagturo. Mahaba pa ang daan sa unahan niya. Maaari pa siyang maging mas malakas. Hindi nagtagal, 7 araw na ang lumipas. Dumiretso si Levi sa Wildefield. Nang makita siya ni Zoe at Mia, nagtanong sila, bakit ka nandito? Wala masyado. Nandito ako para hanapin si Helios at iba pa. Pagkatapos ay pumunta si Levi kay Helios. Nawala ka na ba sa isip mo? Alam ni Zoe kung anong klaseng tao si Levi, kaya alam niyang nandito ito para sa gulo. Sa kasamaang palad, mas mabilis pa rin si Levi, dahil hindi nakita ay natagpuan niya si Helios at ang iba pa. Nang marinig nila ang kanyang mga yabag, lumingon sila sa kanya. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Tanong ni Levi. Ano? Syempre hindi tayo. Nagtawanan si Helios at ang iba pa. Sila ay nagsasabi sa kanya ng katotohanan, hindi nila naalala ang kanyang mga salita. Wala ni isa sa kanila ang nagseryoso sa kanyang babala. Sinabi ko sa iyo na mayroon kang 1 linggo para aminin ang iyong mga pagkakamali. Ngayon, tapos na ang oras, paalala ni Levi. Noon naman ay tinapik ni Helios ang kanyang noo at tumawa ng malakas. Tama, tama, tama. Naalala ko na. Nakahiga na raw tayo sa ang ginagawa natin kung hindi natin aaminin ang ating mga pagkakamali, di ba? Ha ha ha. Habang tumatawa sila, tinuya nila, gusto naming makita kung ano ang gagawin mo sa akin. Sumama ka sa akin, at malalaman mo. Tumalikod na si Levi para umalis. Ha ha ha, malaki. Yun naman talaga ang gusto ko. Mabilis namang sumunod sa kanya ang iba. Nakatali ang kanilang mga kamay noong nasa Wildefield sila. Gayunpaman, kapag sila ay nasa labas ng Wildefield, maaari nilang harapin si Levi nang walang pakialam sa mga kahihinatnan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1632. Iniisip lang ni Helios at ng kanyang barkada kung paano nila maakit si Levi sa isang liblib na lugar para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, ang isda ay lumangoy sa lambat mismo. Habang naglalakad sila,
Lumaki ang malapad na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ako makapaniwala na may mga tanga na katulad niya. Samantala, nagmamadaling pumunta sina Zoe at Mia, umaasang mapipigilan sila. Nasa pagitan natin ito. Huwag idikit ang iyong ilong dito. Tsaka siya yung pumunta sa amin. Siya ang nangiinis sa atin. Pagkatapos ay binaril ni Helios si Zoe. Ano ngayon? Pupunta ba tayo at hanapin ang gobernador? Sa sobrang pag-aalala, tinadyakan ni Zoe ang kanyang paa. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ano man ang lahat, si Levi pa rin ang ama ni Evie. Alam ni Helios at ng iba pa ang kanilang mga limitasyon, wala silang gagawing masama sa kanya. Tumanggo si Mia. Totoo. Kahit ang gobernador ay walang magawa sa kanya, lalo na si Helios at ang kanyang barkada. Zoe, masasabi kong hindi ka na dapat makialam dito. Baka lumala ka pa. May tumabi sa kanila, oo. Bukod dito, si Levi ang hindi makatwiran sa bagay na ito. Siya ang nagsiwalat ng sikreto sa Shadow Order ngunit sinubukang sisihin ang mga ito. Masasabi kong karapat-dapat siyang turuan ng leksyon. Nag-alala si Zoe sa kanyang labi bago huminga. Levi, hindi ka nakikinig sa akin. Dapat ay natapos na ang bagay na ito ilang taon na ang nakalipas, ngunit tumanggi kang pabayaan ito. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito pagkatapos. Nang marinig ang katiyakan na tuturuan lamang si Levi ng banayad na aral, nakahinga ng maluwag si Zoe. Nadama niya rin na karapat-dapat si Levi na turuan ng leksyon. Masyado siyang matigas ang ulo para sa kanyang kapakanan. Dinala ni Levi si Helios at ang tatlo pa sa kalapit na bulubundukin. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar, at ito ay malapit sa sementeryo kung saan inilibing ang matandang gobernador. Pagtingin sa paligid, nakangiting komento ni Helios, ito ay medyo malayong lugar. Sasabihin kong walang makakaalam kahit na mamatay ka dito. Hahaha, nagtawanan ang iba nang marinig ang komento ni Helios. Pinag-uusapan na nila kung paano nila hahaharapin si Levi, kung papatayin ba nila ito o lumpo, nobela. Nasa labas sila ng Wildefield, para magawa nila ang anumang gusto nila. Anuman ang nangyari kay Levi, sa karamihan, ang gobernador ay magalit sa kanila para dito. Walang magiging malubha. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay wala kong ikukumpara kay Forlivia. Baka galit din ang gobernador at ang iba kay Levi. Baka gusto na rin nilang paalisin siya, kaya lang hindi nila kaya. Lumingon ang iilan at tumingin kay Levi na para bang biktima nila. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na umamin at ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Kung gagawin mo iyon, pakakawalan na kita. Lumingon si Levi para lingunin sila. Sa sandaling iyon, nagbahagi ng tingin si Helios at iba pa. Parang narinig nilang nagbibiro si Levi. Hindi pa ba niya maintindihan kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan niya? Ikaw ang nasa panganib, Levi. Hindi tayo. Sa sumunod na segundo, humagalpak sila ng tawa. Di ba sabi mo tayo na mismo ang magdadala ng kahihinatnan? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ang tingin nila kay Levi ay para silang tanga. Hindi nila maisip kung paano nagagawa ng isang ordinaryong tao ang anumang bagay sa kanila. Bukod dito, ang apat na tao ay pawang mga Supreme Class Fighters. Si Helios mismo ay isa sa Rank 3 Supreme Class Fighter. Ano kayang gagawin ni Levi? Napakagaling. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Binigyan sila ni Levi ng maraming pagkakataon. Gayunpaman, hindi nila ito pinahalagahan. Halika, gusto mo ba akong suntukin? Puntahan mo ako dito. Inilapit pa ng isa sa mga alagad ni Avery, si Daxton Yarbrough, ang kanyang mukha. Isa siyang Supreme Class Fighter, kaya ang kanyang katawan ay matigas na parang bakal, kahit bala ay hindi siya masakit. Ang isang ugoy mula sa isang ordinaryong tao ay makakasakit lamang sa mismong umaatake. Bang! Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay dumating ang isang malakas na pagsabog. Isang puwersa na maaaring magpalipat ng mga bundok sa buong lupain. Bang! Tinamaan ng puwersa, pinalipad si Daxton. Binalot ng katahimikan ang lugar. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1633. Bumagsak. Ang paglapag ni Daxton ay gumawa ng butas sa lupa. Basag. Basag. Ang shockwave ng puwersa ay dumurog sa lahat ng mga puno sa kanilang paligid. Napatulala si Helios at ang dalawa pa.
Tinalo lang ba niya ng suntok ang isang Supreme Class Fighter? Ano? Hindi siya average Joe. Siya. Nang si Helios ay magsasabi ng isang paalala, si Levi ay biglang isinara ang distansya sa pagitan nila at lumitaw mismo sa kanyang harapan. Pow! Wala pang isang segundo na natakpan ng papasok na suntok ang paningin ni Helios. Wala siyang oras para mag-react. Arg! Naputol ang ulo niya sa tagiliran dahil sa suntok habang dumura siya ng dugo. Pow! 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 Parang machine gun, pinaulanan ni Levi ng suntok si Helios. Sa ilang segundo, halos iba na ang hugis ng katawan ni Helios. Hindi niya maipakita ang alinman sa kanyang rank 3 Supreme Class prowess at all. Naipit siya ng isang ordinaryong tao lang. Nang si Helios ay nakalawit sa pagitan ng magandang linya ng buhay at kamatayan, huminto si Levi. Pow! 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 Ganon din ang ginawa niya sa dalawa pa. Ganap na walang kapangyarihan, tanging nakakamasid lang sila habang pinaulanan sila ni Levi ng mga suntok. Hindi sila tugma ni Levi. Ang mga natatanging individual ng Will the Field ay maaari lamang maipit at masuntok ni Levi, na lubos na walang pagtatanggol. Ikaw, isa kang R-Rank 6 Supreme Class, nauutol na sabi ni Helios habang nanginginig ang kanyang mga labi, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang mga aksyon ni Levi kanina ay nagpakita sa kanila na higit na makapangyarihan kaysa kay Avery. Siya ay dapat na isang rank 6 Supreme Class Fighter. At least, iyon ang naisip ni Helios. Sa totoo lang, si Levi mismo ay hindi alam kung gaano siya kalakas, ngunit alam niyang madali niyang matatalo ang isang rank 6 Supreme Class Fighter. Ano? Rank 6 Supreme Class. Halos mabasa ng tatlo ang kanilang pantalon nang marinig iyon. Masyadong nakakatakot. Hindi. Teka, biglang nanlaki ang mata ni Helios. Iniligtas ni Levi si Evie. Siya ang nag-wipe out ng Shadow Order. Ibig sabihin totoo lahat ng sinabi niya. Paano pa niya malalaman na kami ang magbubunyag ng sikreto? Mukhang narinig niya talaga ito sa pinuno ng utos. Anong matandang gobernador? Nobela. Hindi siya nagpakita. Paano ba talaga siya magliligtas sa kanya? Ang katotohanan ay sa wakas ay dumating sa liwanag. Siya ang Sumire sa Shadow Order. Hindi nakakagulat na sinabi niya na walang karapatan si Will the Field na turuan ang kanyang anak na babae. Hindi talaga. Ang akala ng lahat ay nagbibiro siya nang sabihin niyang sisirain niya si Will the Field sa lupa kung magalit sila sa kanyang anak na babae, ngunit sa katunayan, seryoso siya tungkol dito. Madali niyang sirain ang buong lungsod anumang oras. Paf! Og! Dumura sila habang tumatakbo ang mga isiping iyon sa kanilang isipan. Anong klaseng nilalang ang tinawid natin? Higit sa lahat, hindi siya pinaghihigpitan ng pangako ng Diyos. Hindi kita papatayin ngayon, ngunit kailangan mong sumigaw at sabihin ang totoo sa iba. Kung hindi, papatayin talaga kita. Ang Shadow Order ay magsisilbing halimbawa, sabi ni Levi. Kaagad, tumanggo sila at nagmamadaling bumalik sa Will the Field. Bumalik na sila. Tingnan mo. Ayan na sila, sigaw ng isa. Sa pagkabalisa, mabilis na nagtipon si Zoe at iilan sa kanilang paligid. Ano? Aba, nang makita nila ang dagwang kalagayan ng apat na tao, natigilan ang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1634. Anong nangyari? Bakit sa halip ay binugbog sila? Napatingin ang lahat ng hindi makapaniwala. Logically speaking, si Levi dapat ang bugbugin. Gayunpaman, sa halip ay nasaktan si Helios at ang kanyang mga kasama. Ang kakaibang kababalaghan ay nakaintriga sa lahat. Ano ang nangyayari? Nasaan si Levi? Sabay tanong ni Zoe. Malamang may nangyari kay Levi o hindi lang siya ordinaryong tao. The thought that there is more to Levi and the fact that he could beat up those guys caused Zoe's expression to drastically change. Hindi sila pinansin ni Helios at sa halip ay pinuntahan si Avery. Di nagtagal, tinipon ni Avery ang mga mamamayan ng Will the Field sa isang plaza bilang hiniling sa kanya ni Helios na gawin ito. Gayunpaman, curious siya kung ano ang intensyon ni Helios. Sabihin mo sakin kung anong nangyari. Pumalakpak. Biglang lumuhad si Helios at ang tatlo pa. Humihikbi si Helios, Mr. Fairclough, binaygo ka namin. Sa totoo lang, may tinatago kami sa iyo at sa mga tao ng Will the Field. Nagulat ang karamihan. Ano? Anong ginawa mo? Tanong ni Avery. Ginoo. Fairclough,
Tama ang ama ni Evie. Kami ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa kanya sa Shadow Order. Ipinagtapat ni Helios ang lahat sa publiko, nobela. Nakanganga ang lahat sa hindi makapaniwalang parang tinamaan ng kidlat. Nagsasabi ba talaga si Levi ng totoo? Lahat tayo nagkamali sa kanya. Nanginginig na sagot ni Zoe at Mia. Tama ang ama ni Evie. Nagseselos kami sa kanya. Matapat na ipinakita ni Helios at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga kaluluwa. Ano, lahat kayo, ako ay lubos na nabigo sa iyo. Alam mo bang halos sirain mo na ang kinabukasan ni Wildefield? Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, nagpadala si Avery ng nakakatakot na shockwave. Bam! Si Helios at ang iba pa ay pinalipad lahat. Kailangan kong parusahan kayong apat sa pagtatangkang saktan ang kapwa ninyo mag-aaral. Maaaring nakatakas ka sa hatol na kamatayan, ngunit pahihirapan ka pa rin bilang iyong parusa. Pagkatapos nito, makukulong ka sa isang kuweba ng 10 taon. Umungol si Avery. Salamat, Mr. Fairclough, para sa iyong awa. Si Helios at ang iba ay yumuko. Mula ngayon, hindi na kayo mga alagad ko. Opisyal ko nang sinira ang lahat ng relasyon sa iyo. Sa pamamagitan nito ay ipinahayag ko na ako, si Avery Fairclough, ay mayroon lamang isang alagad mula ngayon at ito ay si Forlivia. Nang malapit na silang akayin ay umalangaw-ngaw ang boses ni Alfred. Maghintay ka. Lumapit si Alfred sa kanila at tinanong, may hindi tama. Hindi mo lang inamin ang pagkakamali mo noon, pero sinisigurado mo pa si Levi. So, bakit biglang nagbago ang isip? Tama iyan. Nabalitaan ko na lumabas kayo ni Levi saglit. Pagbalik mo, namamaga lahat ng mukha mo. Ngayon, umamin ka sa iyong mga gawa. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Tristan. Sa sandaling magsalita ang dalawang matanda, lahat ay tumingin kay Helios dahil sila rin ay nakikiusyoso. Si Zoe at Mia ay lalo pa. Sabik nilang malaman kung ano ang nangyari sa pakikipagpulong kay Levi at kung ano ang naging dahilan upang lumipat si Helios sa kanyang tono. Kami, mukhang nagkakasalungatan, ayaw maalala ni Helios ang nangyari. Magsabi ka ng totoo. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari kay Levi. Sigaw ni Avery. Napaawang ang labi ni Helios. Mabilis ang paghinga, tinitigan sila ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1635. Governor, may mali. Ngayon lang, pumunta sila sa puntod ng matandang gobernador. Parang sinira ng matandang gobernador ang lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong iyon, sumigaw ang gwardya na responsable sa pagbabantay sa ipinagbabawal na lugar habang patakbong papalapit sa kanila. Nagpatuloy siya sa paglalarawan sa nakakatakot na eksena. Malinaw na ang pagkawasak ay dulot ng isang rank 6 Supreme Class Warrior. Nagsalubong ang kilay ni Avery. Pumunta ka ba malapit sa puntod ng matandang gobernador? Tumanggaw si Helios. Kabastusan. Bawal ang lugar na yan. How dare you go there? Umungol si Avery. Naiintindihan ko na ngayon. Siguradong ang matandang gobernador ang bumugbog sa kanila at umamin sa kanila, biglang nasabi ni Alfred, nobela. Ibinahagi ng lahat ang kanyang pananaw sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang ordinaryong tao. Kaya naman, imposibleng matalo niya si Helios, na isang rank 3 Supreme Class. Tiyak na sinalakay sila ng matandang gobernador noong sinubukan nilang turuan ng leksyon si Levi. Kung ganoon, may tanong ako. Bakit iginiit ni Levi na sila ang nagsiwalat ng impormasyon? Paano niya nalaman? May nagtanong. Simple lang di ba? Hindi mo ba alam kung ano ang dating trabaho ni Levi? Kahit na nawalan siya ng kapangyarihan, siya ay lubos na savvy sa impormasyon. I guess nung nalaman niyang kidnap si Evie, pumunta siya sa Shadow Order, at doon niya nalaman ang totoo, paliwanag ni Avery. Totoo. Ang tracker na inilagay kay Evie ay ginawa ng aking asawa. Tumanggaw si Zoe. Oh, ngayon ay may katuturan na. Ibig sabihin, hindi ordinaryo si Levi. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pasalamatan ang matandang gobernador. Oo, tama iyan. Sa huli, natanggap ni Helios at ng kanyang mga barkada ang kanilang nararapat na parusa, naging mapayapa na naman si Wildefield. Gayunpaman, hindi ito pareho sa ibang lugar. Sa mga anino, ang kalyadong hukbo ay nagtitipon ng mga puwersa nito. Higit pa riyan, nag-iipon din sila ng mga kapaligiran sa buong mundo.
Ang anumang bagay na makapagpapahusay sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay iuutos, lalo na ang makapangyarihang mga sandata na matagal na nilang pinagnanasaan. Samantala, sa isang manor sa isang lugar sa loob ng Zarain. Byron, pupunta ka ba talaga sa Erudia? Tanong ng grupo sa lalaking pilak ang buhok. Ang ikinagulat nila ay isang cyborg ang lalaki. Mayroon siyang robotic na mga braso at binti. Sa katunayan, mayroon pa siyang mga mekanikal na pakpak bilang bahagi ng kanyang sistema ng paglipad. Higit sa lahat, hindi siya ganap na mukhang robot. Sa halip, siya ay isang pagsasama-sama ng laman at makina. Sa katunayan, ang kanyang puso at marami sa kanyang iba pang mga organo ay mekanikal, na nagre-resulta sa kanyang hitsura tulad ng isang halimaw. Gayunpaman, binigyan siya nito ng pambihirang kapangyarihan. Nakaramdam ng kasiyahan, ngumiti ang lalaking pilak ang buhok. Natuklasan ko ang pagkakaroon ng isang piraso ng bakal na meteorite sa Erudia, at ito ay matatagpuan sa isang museo sa loob ng Northampton. Ito ay lubos na angkop para sa isang pag-upgrade para sa akin, na magdodouble ng aking kapangyarihan sa pinakamababa. Gayunpaman, sinabi sa amin ni Master na iwasan ang anumang salungatan kay Erudia, upang hindi magtaas ng anumang hinala. Higit pa rito, sa pagsisikap na gumawa ng isang bagay mula sa kanila, magiging mapanganib para sa iyo kung ikaw ay matuklasan, may nagpayo sa kanya laban dito. Putol ni Byron, shish. Sinong nagsabing ninakaw ko ito? Sooner or later, magiging atin na si Erudia. Ang ginagawa ko lang ay gawin ito ng maaga. Paano iyon maituturing na pagnanakaw? Totoo, malapit nang maghiwalay si Erudia. Pagdating ng panahon, ang lupain, kayamanan, at kababaihan ay magiging atin lahat. Magagawa natin kung ano ang gusto natin. Hihihi. Nagtawanan ang grupo ng mga lalaki. Hindi nagtagal, umalis si Byron papunta kay Erudia. Hindi nagtagal, dumating sa manor si Bruce, na responsable sa pagbuo ng kalyadong hukbo. Ano? Ang aking kapatid ay pumunta kay Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1636. Maliwanag, si Byron, ang cyborg ay nakababatang kapatid ni Bruce. Bakit siya pumunta? Pabalaykan mo siya agad. Masyadong delikado, sigaw ni Bruce. Master, matagal nang wala si Byron. Higit pa rito, walang makakapidyo sa kanya kapag naitakda na niya ang kanyang puso sa isang bagay. Ang grupo ng mga lalaki ay lumuhad sa sahig, nanginginig. Napabuntong hininga si Bruce. Damn it, ginugulo niya ang plano. Sa pagpunta kay Erudia, baka hindi lang niya mapuko ang kanilang mga hinala kundi ilagay din niya ang kanyang sarili sa matinding panganib. Kung ganoon, ano ang gagawin natin, guro? Dapat ay nakarating na siya kay Erudia ngayon na. Dapat ba nating ipadala ang ilan sa ating mga elite para ibalik siya? Sabay iling ni Bruce, hindi. Sa sandaling gumawa tayo ng anumang malalaking kilusan, mapapansin ni Erudia, na magiging dahilan upang mabaygo ang ating plano para sa hukbo. Kaya naman, ipagdadasal na lang natin na bumalik siya sa isang piraso. Kung mahuli siya, hindi pa katapusan ng mundo. Kukunin lang natin si Zarain para i-pressure si Erudia para sa kanyang pagbabalik. Naiintindihan. Makikipag-ugnayan tayo sa mga pinuno ni Zarain. Samantala, bumalik si Levi sa Northampton mula sa Wildefield. Sa labas ng Northampton, nabangga niya si Byron, na kara-rating lang sa Erudia, nang hindi sinasadya. Isang dayuhan na isang supreme class warrior. Napangiti si Levi. Dahil sa kung paano siya nakalusot, tiyak na hindi siya maganda, nobela. Nang makarating siya sa bahay, agad na ipinaalam ni Levi kay Floyd. Pumunta ka agad sa Northampton at subaybayan ang mga galaw ng taong ito, utos ni Levi. Di nagtagal, dumating si Floyd kasama ang kanyang mga tauhan sa Northampton hanggang sa sundan ni Byron. Sa gabi, hayagang tumungo si Byron sa museo ng Northampton. Tumingin siya sa paligid, nakangiting sabi niya, "Soon, magiging atin na ang lahat. Kapag bumagsak si Erudia, lahat ng lalaki at babae ay magiging alipin natin." With that, pumasok siya sa museum. Sa loob ng isa sa mga display, nakita niya ang bakal na meteorite na kanyang hinahanap. 3 taon na ang nakalilipas, isang malaking meteorite ang bumagsak sa Northampton. Pagkatapos na matagpuan at determinadong maging mahalaga,
Pagkatapos ay ipinakita ito sa museo. Basag, basag, basag. Nanginginig ang robotic na kamay ni Byron habang nakakuyom ang kamao. Bam! Basag. Binasag niya ang bulletproof glass gamit ang isang suntok. Ang display case ay hindi gawa sa ordinaryong bulletproof na salamin. Ito ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang epekto ng isang putok ng kanyan. Gayunpaman, madali itong nabasag ni Byron sa isang suntok. Beep, beep, beep. Ang kanyang pag-atake ay naging sanhi ng pag-iingay ng mga alarma. Gayunpaman, mahinahon niyang kinuha ang bakal na meteorite at umalis. Paano kung na-trigger ko ang alarm? Hindi naman kasi ako kayang pigilan ng mga insektong ito. Gayunpaman, nagulat si Byron nang walang dumating. Sa katunayan, walang kaluluwa sa museo. Tulad ng inaasahan. Ang daming talunan. No wonder they are destined to be slaves, Byron ranted when no one came to stop him. Gayunpaman, sa sandaling dumating siya sa labasan dala ang bakal na meteorite, siya ay natigilan. Naghihintay si Floyd at ang kanyang mga tauhan doon. Magnanakaw ka. How dare you steal from Erudia? Sigaw ni Floyd. Ha ha ha. Magnakaw. Kinukuha ko lang ang akin. Malapit na maging atin si Erudia. Natural, lahat ng ito ay sa atin. Kahit na ang iyong mga ina, asawa, at mga anak na babae ay amin. Pagdating ng panahon, ang iyong mga tauhan ay gagawing mga alipin, tulad ng isang grupo ng mga aso. Tumawa ng malabo, hindi man lang sila nakita ni Byron bilang banta. Samantala, si Floyd at ang kanyang mga tauhan ay nagalit sa pagsasalita ni Byron. Gayunpaman, si Levi, na nakatayo sa likuran nila, ay malalim na ang iniisip. Tumabi ka, o papatayin ko kayong lahat. Napaungol si Byron. Ganoon ba? Patayin tayong lahat. Nang makita ni Floyd at ng kanyang mga tauhan ang kanilang makapangyarihang aura, biglang nagbago ang ekspresyon ni Byron. Mga Supreme Class Fighters. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1637. Nagulat si Byron sa paglitaw ng 5 Supreme Class Warriors. Sa likod nila ay marami pang peking Supreme Class Warriors. Kunin mo siya. Sa utos ni Levi, kumilos si Floyd at ang kanyang mga tauhan. Kahit malakas si Byron, mabilis siyang na-overwhelm at nahuli. How dare you steal from Erudia? Ngumisi si Levi. Puff, kayong mga alipin. Palayain mo ako, o mamamatay kayong lahat. Napaungol si Byron. Sampal. Sinampal ni Levi si Byron sa mukha. Boom. Natigilan si Byron sa sobrang lakas ng sampal na napunit sa kanyang laman. Sa paggamit ng kanyang mga sistema upang pag-aralan si Levi, napagpasyahan niya na si Levi ay isang ordinaryong tao lamang. Saan nagmula ang gayong kapangyarihan? Guro, ano ang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Floyd. Ibalik mo siya at ikulong mo muna. Ang pagnanakaw sa museo ay isang seryosong krimen, sagot ni Levi. Nagpanik na sagot ni Byron. Hindi mo ako makukulong. Hindi ako nagkako. Ang lahat ng nasa Erudia ay sa amin pa rin. Sigaw ni Byron. Sampal. Sinampal ulit siya ni Levi. Patuloy sa pagsigaw si Byron, kilala mo ba kung sino ako? Bitawan mo ako sa sandaling ito. Ako ay isang mamamayan ng Zarain, at ikaw ay mamamatay sa pagkakasala sa akin. Tsaka anong patunay mo na nagkakilala ako? Idiot ka ba? May mga surveillance camera kahit saan. Tinapik-tapik ni Levi ang pisngi ni Byron ng may pang-iinis, nobela. Ikaw, galit na sinulyapan ni Byron si Levi. Bam! Sinagot ni Levi ang tingin na ibinigay ni Byron na may suntok sa mukha, dahilan para tumalon ang dugo sa bibig ni Byron. Tingnan natin muli ang iyong liwanag na iyon. Bam! Isa pa, bam! Matapos ang ilang suntok ay hindi na makilala ang mukha ni Byron. Nang maalis ang kanyang pagsuway, takot siyang tumingin kay Levi. Nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw tungkol sa Erudia na puno ng mga hamak at duwag, ang mga mamamayan nito ay magpapasakop sa sinumang nang-aapi sa kanila. Bakit napakalakas nila sa realidad? Kahit isang ordinaryong tao ay kayang paglaruan ang isang Supreme Class Fighter na katulad ko. Ito ay lubos na nakakagulat. Sige, maaari mo akong ipakulong sa ngayon, ngunit kailangan mo akong palayain sa lalong madaling panahon. Natawa si Byron dahil alam niyang gagawin ni Erudia ang lahat para maiwasan ang hidwaan. Kapag nalaman ng kanyang mga kaalyado na siya ay nahuli,
Sasabihin nila kay Zarain na pilitin si Erudia na palayain siya. Si Erudia ay natural na sumunod upang mabawasan ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, iyon ang palaging nangyayari. Palaging bawasan ng Erudia ang salungatan sa pamamagitan ng pagkompromiso hanggat maaari. Sa pag-iisip na iyon, hindi nag-alala si Byron. Sa totoo lang, ngumiti pa siya ng matamis kay Levi. Ang laki talaga ng bibig mo. Bam! Wham! Pinaulanan ni Levi ng suntok si Byron. Suko na ako. Sumuko ako. Hindi tulad ng kanyang katawan, laman pa rin ang mukha ni Byron. Kaya naman, pinukpok ito ni Levi. Dahil dito, hindi na niya kayang sikmurain ang sakit. Ibalik mo siya. Sa huli, dinala ni Floyd si Byron sa bahay ni Levi at ikinulong siya sa isang malaking metal na kulungan. Ang lakas ng loob mong ikulong ako na parang aso. Ikaw. Napahawak bigla si Byron sa kanyang dila nang makita ang nakakatakot na titig ni Levi. Kung wala ang utos ko, bawal siyang palayain. Utos ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1638. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balita ng pagkakahuli kay Byron. Binasag ni Bruce ang mesa sa harap niya. Sinabi ko sa kanya na huwag gumawa ng anumang gulo. At ngayon, nasa panganib ang kanyang buhay. Guro, ang ating prioridad ay iligtas muna siya, mungkahi ng kanilang mga lingkod. Mabilis, ipaalam kay Zarain at ipapilit sa kanila si Erudia na palayain si Byron, bilin ni Bruce. Naiintindihan. Aayusin natin ito. Hindi nagtagal, nakita ng kanyang mga subordinate si Byron. Guro, si Byron ay ikinulong ni Levi sa Northampton. Tumayo si Bruce. Ano, Levi? Hindi ba siya isang sibilyan na walang anumang posisyon ngayon? Anong karapatan niyang ikulong ang kapatid ko? Sa sumunod na sandali, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. This is actually to our advantage. Mas magiging mahirap kung mahuli siya ng mga Dragonites. Gayunpaman, dahil nakakulong siya ng isang sibilyan, hindi lang natin siya mailigtas kundi humingi din kami ng tawad at kabayaran mula sa kanila. Tama iyan. Ipapatupad natin ang plano ng sabay-sabay. Nakakulong sa kanyang hola, tinitigan ni Byron ang manor. Ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya kay Levi sa kanyang paglaya. Nagpasya siyang sirain ang pamilya ni Levi, lalo na ang mga babae. Sa pagkakataong iyon, pinapakain ni Levi ang mga aso sa kulungan sa tabi niya, sabay na ikinagalit ni Byron. Mas mababa ba ang pakikitungo niya sa akin kaysa sa isang aso? Naramdaman niya ang pagnanasa na mag-apoy ng galit ngunit hindi niya ito pinanghahawakang gawin. Sa halip, pinandilatan niya si Levi na nakakuyom ang mga kamao. Thud, thud, thud. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag nang dumating si Floyd na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Guro, ako. Nag-alinlangan si Floyd. Magsalita ka. Ipinagpatuloy ni Levi ang pagpapakain sa mga aso nang hindi tumitingin. Natatakot ako na kailangan nating palayain siya. Sinulyapan ni Floyd si Byron sa kanyang hola. Nang marinig niyang lalabasan na siya, napangiti si Byron sa sarap. Ha ha ha, sinabi ko na sa iyo na kailangan mong bitawan ako. Pahihirapan kita paglabas ko. Nagsimula siyang kumilos ng mayabang. Tumahimik ka, putol ni Levi. Sabay-sabay na napatigil si Byron nang maramdaman niyang hindi sulit ang pagbugbog muli. Hindi ako nagbigay ng pahintulot na palayain siya, malamig na sabi ni Levi. Si Floyd ay mukhang nagkakasalungatan. Gayunpaman, inutusan kami ng mga Dragonites na palayain siya. Sinabi nila na bilang sibilyan, wala kang isang karapatan na sumunod sa kanya at ikaw ay lumalabag sa batas sa paggawa nito. Ngayon, galit si Zarain at pinipilit si Erudia. Kaya naman, inutusan tayo ng mga Dragonites na palayain siya kaagad. Napamura si Byron nang marinig ang sinabi ni Floyd. Si Erudia ay binubuo ng isang grupo ng mga duwag. Sa kabila ng pagkakahuli sa pagnanakaw ng isang bagay, wala silang magagawa kundi palayain pa rin ako. Nakakamangha ito. Guro, kung wala kang tutol, palalayain ko siya. Hindi napigilan ni Floyd ang magmungkahi bilang tugon sa pananahimik ni Levi, nobela. Sabay wagayway ng kamay para palabasan ng kanyang mga nasasakupan si Byron sa kanyang kulungan. Teka, how dare you? Ang dagandong ni Levi ay ikinagulat ng lahat, dahilan para mapatingin sila sa kanya. Master,
Sinusunod ko lang po ang procedures. Wala ka talagang gagawin na ikulong siya, sabi ni Floyd. Tumayo si Levi at sumimangot, kino-question mo ba ang bayad ko? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan ng Erudia. Ang anumang bagay na nagbabanta kay Erudia ay aking negosyo. At doon nanggagaling ang opisina ko. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1639. Sinigawan ni Levi si Floyd at ang kanyang mga tauhan, gusto nyo ng dahilan. Nagnakaw siya sa museo ni Erudia at nilabag ang batas dito. Yan ang dahilan. Dahil sa sapat na ebidensya, may karapatan akong ikulong siya. Nabigla sa rant ni Levi, walang nang ahas na gumawa ng kahit ano. Lumabas ka na ngayon. Frustration na sigaw ni Levi, nobela. Nang makitang umalis si Floyd at ang kanyang mga tauhan, nagsimulang mag-alala si Byron. Hoy, huwag mo akong iwan dito. Palabisin mo ako. Klang, klang, klang. Pilit na kinakalampag ni Byron ang hola. Ang malakas na tunog ay nagpatigil kay Floyd sa kanyang paglalakad. Samantala, biglang tumayo si Levi na nagpapakain sa mga aso at binuksan ang kulungan. Bam! Nataman ng suntok si Byron sa lupa. Bam! 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 Inipit siya sa sahig, nagpakawala si Levi ng suntok sa kanya. Sa pagtalsik ng dugo kung saan-saan, napasigaw si Byron sa matinding paghihirap. Higit pa rito, hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili dahil nakatatak na ang kanyang lakas. Walang kapangyarihan, wala siyang choice kundi tiisin ang pambubugbog. Pakinggan natin na sabihin mo ito ng isang beses, hindi ba? Si Byron ay pinalo ni Levi. Please, maawa ka. Maawa ka sa akin. Nakahiga sa lupa, puno ng luha at dugo ang mukha ni Byron. Hindi siya makapaniwala kung paano kumilos ang isang sibilyan ng walang awa. Kung hahayaan mo akong makarinig ng isa pang salita mula sa iyo, buwagin ko ang iyong metal na paa sa bawat paa. Sinaman ng tingin ni Levi si Byron dahilan para manginig ito sa takot. Dahil ang katawan niya ay pinagsama-samang laman at metal, alam niyang hindi siya makakaligtas sa banta ni Levi. Anong tinitingin mo? Pumunta ka na ngayon. Sinulyapan ni Levi si Floyd at ang kanyang mga tauhan, dahilan para tumakas sila sa takot. Kasabay nito ang pagluha ni Byron. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon, kung saan siya ay pinahirapan ng isang sibilyan. Higit pa rito, hindi niya moari kung paano kumukuha ng mga tagubilin ang isang grupo ng mga Supreme Class Fighters mula sa isang ordinaryong tao. Ang tanging magagawa niya ay magdasal. Ano? Tumanggi si Levi na palayain siya. Nagulat ang mga Dragonites sa balita. Oo, sa totoo lang, hindi tama na palayain siya. Bakit hindi? Una, walang talo sa ating pagtatapos. Pangalawa, hinihiling ito ni Zarain sa atin. Para hindi na lumaki ang usapan, kailangan natin siyang palayain. Ano ang sinusubukang gawin ni Levi? Halika, ilabas natin siya. Sabay-sabay na nagtungo sina Severus at Rico sa Northampton. Laking gulat nilang dalawa nang makita nilang nakakulong si Byron. Ito ay magiging isang malaking sakuna kung ito ay lumabas. Levi, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya kaagad. Kilala mo ba kung sino siya? VIP siya from Zarain. Dapat mong bitawan siya. Ito ay isang utos. Parehong bulalas ni Severus at Rico. Sa wakas, makakaalis na ako at makakapaghiganti. Natuwa si Byron nang makitang may dumating na may bayad. Nakaupo sa gilid, itinuro ni Levi ang kanyang daliri at casual na sinabi, nandoon ang susi ng hola. Phew! Nakahinga ng maluwag si Byron. Sa wakas, nakikinig siya. Nakangiting tugon sina Severus at Rico. Mukhang hindi kasing persigido si Levi gaya ng ginawa ni Floyd sa kanya. Pati si Floyd na nasa likod nila, nataranta. Ganon na lang ba siya pinapaalis ni Master? Nang nagmamadaling lumapit si Rico at hinawakan ang susi, isang malakas na boses ang dumagundong sa buong silid, take it if you dare. Ha! Natigilan ang lahat. Nandyan ang susi. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kunin ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1640. Pagtaas ng boses, pinalamig ni Levi ang gulugad ng lahat. Lalo na sina Severus at Rico, na nanginginig ang mga paa sa takot. Mabilis na binawi ni Rico ang kamay sa susi.
Bagamat nasa harapan nila ang susi ay nakita lang sila dito. Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Ganyan katikat ang presensya ni Levi. Walang nang ahas na suwayan ang kanyang utos kahit na siya ay isang sibilyan lamang. Levi, anong ibig sabihin ito? Bakit ka nakikialam sa negosyo ng mga Dragonites? Tanong ni Severus sa nanginginig na boses. May kinalaman lang ba ito sa mga Dragonites? Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Erudia at kinasasangkutan ng bawat mamamayan. Dapat umalis ka na lang. Hindi ko siya bibitawan. Kung ayaw mong manindigan para kay Erudia, gagawin ko. Ang mga Erudian ay hindi natatakot sa sinuman. Ang sinumang dayuhan na gumawa ng krimen dito ay kailangang magdusa ng mga kahihinatnan. Malinaw na sinabi ni Levi ang kanyang paninindigan. Levi, baliw ka. Hindi ako naniniwala. Bubuksan ko na ang hola at pakakawalan siya. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo tungkol dito. Sa lakas ng kanyang pasya, kinuha ni Severus ang susi at naglakad papunta sa hola. Maging bisita kita. Tumawa si Levi. Clink. Binuksan ni Severus ang pinto ng kulungan para palabasin si Byron. Ginoo, Johnston, malaya ka na at nasa ligtas na mga kamay ngayon. Ngumiti si Severus. Halos maluha-luha sa pasasalamat si Byron nang tuluyan na siyang makalabas. Gayunpaman, nakita niyang lumapit sa kanya si Levi. Nadurog ang puso ni Byron habang ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Anong ginagawa mo? Hindi malay na tanong ni Severus nang maramdaman niya ang layunin ni Levi na pumatay, nobela. Bam! Hindi pinapansin si Severus, sinipa ni Levi ang isang sipa sa katawan ni Byron, na nagpalipad sa kanya ng ilang metro pabalik. Tumalon papunta kay Byron, sinimulan siyang paluan ni Levi gamit ang kanyang kamao, na naging dahilan para mapasigaw siya sa paghihirap. Natarante sina Rico at Severus. How dare you live without my permission? Akala mo ba nagbibiro ako noong nagbanta akong buwagin ang metal frame mo? Nanlaki ang mga mata ni Levi habang mariing nakilala si Byron. Hindi ko ginawa, naniniwala ako sa'yo. Mabilis na tumango si Byron. Bumalik ka sa hola, sigaw ni Levi. Mabilis na bumalik si Byron sa kanyang kulungan at isinara pa ang pinto. Ano? Natigilan sina Severus at Rico. Bakit takot na takot si Byron kay Levi? Kung tutuusin, isa siyang supreme class fighter samantalang si Levi ay isang civilian lang. Gayunpaman, nabigla pa rin sila sa kung gaano kalupit si Levi. Levi, gaano ka kabastusan? How dare you beat up Mr. Johnston? Sinusubukan mo bang gumawa ng salungatan ng kusa? Eksakto. Inutusan siya ng mga Dragonites na palayain. Wala na itong pakialam sa iyo. Levi, civilian ka lang at walang karapatang makialam sa negosyo ng Dragonites. Tumigil ka na sa panggugulo. Kailangan natin siyang isama ngayon. Iginiit ni na Severus at Rico ang kanilang paninindigan. Bumalik si Levi sa kanyang upuan at ikan-away ang kanyang kamay. Kahit ano, nandyan siya. Sige, kunin mo na siya. Bumalik si Rico at Severus sa kulungan at binuksan ito. Ginoo, Johnston, alis na tayo. We will escort you. Nakangiting alok ng dalawa. Hindi. Gayunpaman, mariing umiling si Byron habang kumukulot pa siya sa kanyang hola. Sa sobrang takot kay Levi, hindi siya nang ahas na lumabas. Ito. Si Severus at Rico ay nabigla. Lumabas ka na, Mr. Johnston. Hindi siya mangangahas na saktan ka. Pareho silang nagpumilit na ilabas siya.